Mga pare ko, magkape muna po tayo habang pinagmamasdan po natin tong ating motor na Honda CBR 150 2012 model. At habang pinagmamasdan ko po to, may naalala po ko na dalawang motor ng Honda na halos kasabayan po nito. Una po dyan ay itong Honda CBR 150R Street Fighter. So ito po yung naked bike ng Honda CBR. Kumbaga ito po ng ating CBR ay binalatan po at ito po yung naging itsura niya. So 2017 model po nilabas to. Talaga naman pong ito yung pantapat sa Yamaha TFX 150. Kaso nga lang po, I think hindi po siya masyadong nagtagal sa market at na-phase out na rin po. Ito pa po isa, yung first love ko, yung Honda RS150 o yung tinatawag po nating Honda Sonic. Sa totoo lang po, 2004 pa lang po, meron na nito. Kaso nga lang po, sa ibang bansa po ito minamanufactured at binebenta. At noong 2016 ay nilabas po ito dito sa Pilipinas upang ipantapat sa Suzuki Rider 150. Kaso nga lang, after na mga 1 year, 2 years, ay na-phase out na rin po ito dahil po sa hindi po natin makakalimutang pangyayari. Sa totoo lang po, malapit na po sana ako mabili nitong Honda RS150 dahil first love ko po siya at ipapartner ko nga po siya dito sa aking CBR 150 at kulay pula din po sana ang kukunin ko. So noong 2017 po yon. Kaso nga lang po, nung kukuha na po tayo ay bigla na po lumabas tong issue na to at na-rapid toll po in action pa nga dahil nagka-problema po tong Honda RS150 sa kanyang tensioner. Rapid toll po in action, Honda RS150 2017. Yan, pwede nyo po panurin yan. Nasa Facebook at nasa YouTube po yan. At yung storya po niyan ay may isang grupo ng rider na lumapit kay Rapid Toll po at nirereklamo po nila yung Honda dahil ang motor daw po nila na Honda RS150 ay may sira po sa tensioner. So yung tensioner po ang siyang tumutulak sa ating timing chain para magkaroon po ito ng tensyon at hindi po mapagpag at hindi po siya maingay. At ayan po nirereklamo ng mga rider dahil sira daw po ito agad. 100 daw po na unit na binili na ay 80% daw po ng unit ang may sira sa tensioner. Kaya overall daw po nasa 2,000 unit yung nabenta ng Honda ay nasa 15,000 daw po yung may sirang tensioner. Antindi mga pare ko, talaga naman pong ikaw, pag narinig mo yon, bibili ka pa ba ng Honda RS 150? So magsasampung isip ka kung bibili ka, di po ba? At sa uling part naman po ng video ay nagkausap po yung nagrereklamo rider at yung Honda Philippines. Hindi nga lang po natin alam kung ano po yung napagkasundoan nila. Pero hindi po natin alam kung naresolve po yun ng Honda Philippines. Pero first impression last. Tulad kong buyer, mamimili na po sana ako, nag-back out po ko. At sa tingin ko po na hindi lang po ako nag-back out at marami pa po dahil marami pa pong gusto mamili ng Honda RS150. Kaya naapekto na po yung kanilang market sale. Kaya nag-decide na po si Honda Philippines na i-phase out po ito. Kaya last model po na Honda RS150 sa Pilipinas, yung Honda RS150 Repsol. So ang pogi nito mga pare ko sayang nga lang at talagang nawalan po tayo ng gana dahil nga po sa issue niyang tensioner. Halos magkamukha lang po ng makina yung Honda RS150 at itong ating CBR 150. At dito po sa tensioner nagka-problema yung RS150 kaya nagtunog po siyang helicopter. Pero dito po sa ating CBR until now po after 14 years goods na goods pa rin po yung tunog ng kanyang makina. So pakinggan nyo po mga pare ko. Di po ba mga pare ko, smooth na smooth. Pero umaasa pa rin po ko na balang araw na ibabalik po ni Honda itong Honda RS150 na wala po siyang issue. At yan na po ko bibili at ipapartner ko po dito sa aking Honda CBR at kulay red pa rin po para team po silang dalawa. So hanggang dito po ang ating video at thank you po sa panunod mga pare ko. Hopefully po magdilang po tayo at ibalik po ulit yan ni Honda. Paalam!